Sa puntong ito ay kausapin natin ang political analyst at host ng 4 Alas na si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Secretary Llamas, at welcome back sa Arangkada Balita. Ay, magandang gabi rin sa inyo, Jack, Ninya. Okay, Secretary Llamas, unang-una, eto mukhang sineseryoso ng Senado na parang teleserye talaga yung mga ganap dyan sa kanila. Dahil isipin mo, noong Tuesday, nung nagkaroon ng walkout, di ba? Biglang nag-adjourn at sinabi, next week pa, sa Monday pa, itutuloy. So parang alam mo yon yung cliffhanger ng isang series. Tama po ba? Excited ka ba, Jack? Oo, sobrang excited na ako. Parang every week na lang, may nangyayari dyan sa Senado. Kayo ba, sir? Na-entertain po ba kayo? Very much. Pero mo, may habulan sa Senado, sa stairs ng music ay Mission Impossible. Oo. Tapos merong barilan. Pinagsuspetsahan pa si John Wick na lumusog. No? Tapos may iyakan, parang maalala mo kaya. No? Tapos ngayon may walkoutan pa. Ano kaya yung susunod na kabanata next week? No, may kulungan na. Ngayon nagsampahan na ng kaso. Isang kaso pa lang yan, graph pa lang yan, bailable pa yan. Paano pa yung non-bailable na plunder? Ano ba ang inaasahan natin, tingin mo, next year? May fearless forecast ba kayo na pwede mangyari? Kasi may mga bulungan talaga na sinasabing may mga posibleng mag-jump ship na sa susunod na linggo. Well, may ganung possibility. Lalo na nakikita nila na sisira sila ng husto. Itong majority ay parang parang birds of the same feather are the same birds. Ibig sabihin, halos lahat sila may mga kaso. From plunder to malversation to insider trading, market manipulation, obstruction of justice, at crimes against humanity. Sampung puluting kangkungan itong majority kung ang dami nilang mga kaso. At ngayon nga, sinimula na yung matagal ng overdue na mga kaso nitong mga senador na ito. No? Huwag natin kalimutan na, Jack, ito ay nangyari a year ago pa. Itong mga kasong ito, ngayon lang talaga na isampa. Graft at saka plunder. Kasi Bonoan, sa mga DPWH officials at kay Senator Jinggoy. At hindi ako magugulat kung may mga susunod pa next week. Katulad Senator Joel Villanueva, Chis Escudero, Bongo, no? Kaya medyo dramatic yung mangyayari next Monday. And kahapon actually, guest namin na Secretary, si Senator Erwin Tulfo, tinanong ko nga sa kanya na kung sakaling mililipat, dapat po ba ay walang compromise o walang kompromiso, walang kapalit? Kayo po ba, ano masasabi nyo dito? Kung sakali bang mililipat, di ba, ang chisis nga, kaya hindi natuloy yung kunong nakaraan ay dahil mabigat yung mga kondisyon. Ano ho yung tingin nyo mangyayari sa Lunes po? Well, correct. Dahil kung mamimili ka ng lesser evil para lumipat sa iyong kampo, halimbawa sa minority, dapat talagang lesser evil. Baka yung lilipat sa'yo, greater evil. No? So, yun yung una. Ikalawa ay mahirap na kasi pag nakakasanay yung mga kaso, parang masyadong obvious na i-atras mo yung kaso. Nakasalang na. Halimbawa, dito kay Jinggoy, kahit tumalon siya mamaya sa minority, mahihirapan na. Dahil nagsimula na yung proseso sa kanyang kaso Kung pa lang ito, graph pa lang. Paano yung plunder? Pag yung plunder ay sumunod sa Lunes, hindi na siya makakaboto dahil nasa preso na siya. Immediately, kukulong siya pagsampa sa Sandigan Bayan nung plunder. So, magiging number sa Senado, 11-11, tie na. So, patay na yung plano nila na online voting. No? Patay na yon dahil wala na silang majority Kung may makulong pa, na isa pa next week. Halimbawa, si Senator Joel Villanueva, di 10 na lang sila at yung minority ay 11. Ibig sabihin, yung minority, pwedeng palitan na yung mga chairmanship ng mga committees. Nakakatalaga pa lang nila Alan Peter last week or this week, di ba? Dahil meron na silang majority. Bagaman, hindi pa nila mapapalitan yung Senate President. Kaya magkakaroon ka ng napaka-rare ngayon lang yata nangyari na meron kang Senate President na hindi kontrolado yung Senado. Dahil
niya hawak yung mga chairmanship ng mga committees at ilan pang mga posisyon ng liderato sa Senado. Ano ngayon nangyari yan? Sa bagay, itong mga nangyaring ito, nitong nakaraang 2 linggo, ngayon lang nangyari ito sa kasaysayan ng ating Senado. Kaya nga po, ito Secretary, ito actually ginagawa nga nakita nating spin ng kabilang panig dahil nga marami nga ang sinasabing pwedeng makulong sa kanila. Ang sinasabi nga ay handa daw silang magpakulong para sa kanilang prinsipyo. Ano masasabi niyo po dyan? Eh di wow, eh di magkakaroon ng quorum sa kulungan. Okay din yun, no? Baka pwede na mag-online voting, no? Baka pwede na mag-online discussion. So baka manggaling yung online sa presinto, sa kulungan, no? At ito po isa sa sinasabi po ni Senator Padilla na deserve, kung bakit daw deserve ni Senator De La Rosa na payagan na makaboto online. Kasi nga, ang laki naman daw na nakuha niyang boto So yun yung naging basihan po niya. Dahil pinagkatiwalaan daw siya ng mga botante. Dapat pag-aralan ni Senator Robin Hood Padilla yung ating mga batas. Pag-aralan ni Senator Robin Padilla yung ating konstitusyon. Lalo na matagal siyang head ng Committee for Constitutional Amendment. Hindi niya nabasa yung ating konstitusyon. Kung halimbawa, senador ka, meron kang mga naging serial killer ka dahil mong pinatay, kahit gaano karami pa boto mo, dapat sa iyo ay litisin at saka ikulong, no? Saan bang bansa nanggaling ito si Robin Hood Padilla para isipin ang usapin dito ay paramihan ng boto? Parang hindi siya naniniwala sa rule of law. Kung hindi siya naniniwala sa rule of law, hindi siya dapat nasa Senado, no? Sa bagay, nakulong din siya, naging ex-convict din siya, kaya baka nakikisimpatya siya kay Senator Bato de la Rosa. Pero medyo sayad na sayad yung kanyang interpretasyon ng ating mga batas. Pati nga doon sa force majeure, mukhang nalilito rin ho siya. Baka kailangan i-spell niya muna, tapos hanapin niya yung kahulugan. Para malaman niya kung anong ibig sabihin ng force majeure. No? Pero Secretary, ito, no, sabi ko nga, nung nangyari yung walkout, ang nagsasalita noon ay si Senate President Alan Peter Cayetano nung nag-walkout itong minority. Pero ano yung optics nito na pinapakita na, kumbaga, anong hold meron itong, anong klaseng leadership ang pinapakita ni Cayetano kung halos hindi na siya nire-respeto doon? Ang linaw-linaw naman kasi ng rules ng Senado. Kung merong ganyang proposal, pag-uusapan muna yan sa Rules Committee. Pag na-exhaust na yung discussion doon, pupunta yan sa plenary. At pag na-exhaust na yung discussion doon, tsaka pagbobotohan. Dito, ginawa nila, plenary kaagad. Tapos, nagsisimula pa lang magdebate, gusto magbotohan na kaagad. Kaya totally against sa rules at saka traditions ng Senado. No? So talagang minamadali dahil para kay Senator Alan Peter, nanganganib yung kanyang leadership. At para ma-maintain yung kanyang leadership, mahalaga yung kanilang proposal na online voting. Na ang linaw-linaw naman, pinayagan lang yan during the pandemic. Yun, linaw yun. Force majeure yun, no? Talagang kwan talaga yun, no? Ang tawag dyan, act of God, no? Natural disaster yun. Yun. Tsaka yung buong Senado ang nag-online. Hindi lang isa. No? Isa, very strict ang rules dyan No? Kailangan talaga force majeure. Tapos pa ay lahat dapat online. Hindi lang isa. Hindi mo ginagawa yan para sa isang kriminal. Hindi mo ginagawa yan para sa interest ng isang senador. Dapat sa kabuuan yan. Kaya talagang at inamin yan mismo ni Robin Hood Padilla. Ang sabi kasi ni Marcoleta, yung proposal ng bill para daw sa technological advancement. O, di ba, bilib ka? Ang sabi naman ni Senate President Alan Peter, no, ay yan ay may regularity, no? Walang ibang layunin diyan. Inamin ni Robin Hood Padilla na ang purpose talaga niyan sa kanilang usapan ay para kay Bato. No? Kay Bato. Dahil wala nga siya sa Senado or kung sakali na may makulong pa na senador. Hindi nga nila pinayagan niyang kay Laila de Lima. Hiningi lang naman ni Laila de Lima makaparticipate, hindi makaboto. No?
Tapos ngayon, bigla nilang ipipilit. At alam mo naman yung nangyari kay Laila de Lima. Opo. Lahat ng mga testigo, ni-recant yung kanilang testimony at napalaya siya after 7 years kahit wala siyang kasalanan. And Secretary, ito pa sinabi po ni Senator Amy Marcos na pag hindi, parang tinanggalan nila ng karapatan na bumoto itong si Senator Bato. Pag ayaw nilang payagan doon sa online. Pero actually, pag inisip mo naman ng Secretary, pwede naman siya kasi pumasok eh. Kung hindi naman siya sinabing huwag kang pumasok sa Senate. Tama po ba? Oo nga. Siyempre, pinakawalan nila eh. Siyempre, napasok nila para bumoto, para maging Senate President si Alan Peter. Tapos pinakawalan nila, katapos bumoto dahil kasama yun sa kasunduan. No? Linaw-linaw eh. At inamin yan ni Senator Bato sa interview niya kay Jessica Soho. Contrary do sa paliwanag ni Alan Peter. Diba? So, nagkakabukuhan nagkakalaglagan sa sarili mga bibig. No? Tapos ngayon, gusto nila bumoto pa. No? Di pumunta sa Senado, katulad nga ng sabi mo, Jack. Siguro huli na lang po, Secretary, ano sa tingin nyo nga po, may fearless forecast ba yun? Magkakaroon po ba ng bagong Senate President sa susunod na linggo? At may mga informasyon po ba kayo kung sino mga pwedeng posibleng makulong next week? Well, with a majority of one, anything can happen. Diba? Ang problema mo lang ay sino yung lesser evil pwedeng tumawid. Dahil kung ang tatawid ay may mga kaso na, baka hindi naman pumayag yung minority. Katulad kung allegedly nangyari more than a week ago. Diba? Yung tatalon daw si Chis Escudero, tsaka si Jinggoy, tsaka si Joel, pero si Chis daw ang magiging Senate President. Siyempre, hindi naman tatanggapin ng minority yun. Kahit ipagpalagay na maagaw nila yung leadership kay Alan Peter dahil sobra naman sila masisira niyan. No? Hindi naman sila katulad ng majority na lahat ay sira na. Ba't naman sila magpapakasira? No? Kaya, ang fearless forecast, kung may dalawang tatawid, halimbawa, dalawang bilyar, isang Legarda, tatlo, 2 to 3, kuha na nila yung liderato, yung Senate presidency, at hindi lamang yung mga chairmanship. Pero merong isa o dalawang makukulong, magbabago na yung chairmanship ng mga committee dito sa Senado. Okay, sige, maraming salamat, Secretary Ronald Llamas. Abangan na lang natin yung episode 5 sa Lunes na itong series na ito. Again, happy weekend, sir, at ingat po kayo. Salamat.